Inamin ni Pangulong Bongbong Marcos na naiinggit siya sa mga kaibigan niyang CEO dahil hindi raw nila nararanasan ang red tape sa gobyerno. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Binibiro ko nga yung mga mayayamang kong kaibigan, yung mga malalaking taipan. Sabi ko, naiinggit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak ninyo, pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Pagka ako nag-utos, marami pa akong kukumbinsin. Deklarasyon ito ng Pangulo sa kauna-unahan niyang presidential podcast na direktang umamin na minsan ay hindi niya maiwasang mainggit sa mga kaibigan niyang bilyonaryo na nagpapatakbo ng malalaking korporasyon. Pinunto din ng Pangulo ang malaking kaibahan sa pagpapatakbo ng kumpanya sa pamamahala sa gobyerno. Ang mga proyekto daw kasing gusto niyang isulong ay kadalasang pinuputakte ng mga kritiko na nagpapabagal o tuluyan ng maging dahilan para hindi matuloy. Malimit din ay tinutuligsa ang mabagal na pagpapatupad ng isang programa kahit gusto niya itong madaliin. Takot daw kasi ang ilang ahensya ng pamahalaan dahil sa mga sinusunod na guidelines. Naku, ang sagot laging bumabalik, ay sir, hindi pwede yan. Baka makuha kami. Kadalasan tuloy, sabi ng Pangulo, tumatagal na nakatenga ang mga proyekto. Aminado ang Pangulo na marami ang dismayado sa mabagal na ayuda ng gobyerno pagdating sa serbisyo at proyekto. Kaya naman, dismayado rin siya sa matinding red tape sa gobyerno na anya'y nagiging dahilan ng pagkalumpo ng mga dapat para sa serbisyo publiko. Dahil dito, plano niyang mag-focus sa mga small-scale project para mas madaling pakinabangan ng masa. Ang problema sa malalaking proyekto, transportation, matagal talaga. Matagal yan. Kahit na super efficient, walang problema, tama, hindi nagka-problema. Matagal talaga yan. Isipin mo, yung subway, huhukayin mo yung para makadaan yung tren. Matagal yun, matatapos yan. Tapos na ako, matagal na akong tapos. Ito talagang na-realize ko na hindi natin nabigyan ng sapat ng atensyon yung mas maliit na bagay. Yung para maging masagbaginhawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Yung pila sa tren, yung traffic, yung mga ganyang klase. Para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Kasi iniisip ko, hindi, pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Eh, anong gagawin natin ngayon habang inaantay immediate, na? Anong gagawin natin ngayon? Ayun ang talagang bibigyan natin ng atensyon ngayon. Isa pang nakikitang balakid ng Pangulo sa kaunlaran ay ang talamak na katiwalian sa loob ng sistema ng ilang ahensya. Pangako niya, mas magiging mabagsik siya ngayon laban sa graft and corruption. I want to be respected but maybe fear is better. Sa nakaraang 2 taon, 3 years, basta't may report kami na validated, tanggal yan. Hindi na namin ina-announce, pero tanggal yan. Ang lahat ng mga problemang ito sa gobyerno ang idinadahilan ng Pangulo kung bakit naiinggit siya sa kanyang mga bilyonaryong kaibigan na nagtitimon sa malalaking kumpanya. Sa mundo raw kasi ng korporasyon, mabilis ang desisyon. Walang mabibigat na regulasyon at restriksyon, kaya mabilis din ang aksyon. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel.